sa Diyos at mamumuhay ng angkop. Alleluia, Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay at pagninilay sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay pagwawakas sa araw ng Sabado sa pagunita natin sa mahal na Birheng Maria ng Soledad. Sa ating unang pagbasa, mga minamahal na kapatid, ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tila bagay tinatakot ng ating Panginoon. Tayo ay tila tayo ay binabagabag sa mga susunod na mga araw sa ating paglalakbay na tayo ay hahatulan ng ating Panginoon. Opo, tayo po ay haharap sa ating Panginoon. At ito ay ang ating katapusan sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kaya po mga minamahal na kapatid, marami sa ating unang pagbasa, maraming mga senyales o mga pangitain sa pagdating ng ating Panginoon. At sa ngayong panahon, sa kasalukuyan, tila bagay nangyayari ang mga ito. Ngunit, mga minamahal na kapatid, tinatakot ba tayo o pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon? Ito ang dalawang bagay na dapat nating tingnan sa ating sarili. Natatakot ba tayo o ito ay paalala para sa atin? Kaya mga minamahal na kapatid, alam po natin ang ating paglalakbay, talaga na may katapusan at may hangganan. Sabi nga po, tayo ay naglalakbay lamang at dadaan sa mundong ibabaw na ito. Ang biyaya ng buhay, ito'y lilipas dahil dumadaan lang tayo. Tayo po ay mga piligrino, tayo po ay magalakbay. We are all pilgrims in this world, passing by. Mga minamahal na kapatid, ito ang pagkatandaan po natin. Tayo pong lahat na po ay inaangkin ng ating Panginoon. At kung tayo ay naglalakbay patungo sa Kanya at niyayakap ang ating Panginoon, sigurado po ang pananagana ng ating buhay. Hindi naman tayo iiwan ng ating Panginoon at tuluyang pahihirapan at paurusahan ng lubos. Tayo ay bibigyan din ng buhay, pananagana sa ating paglalakbay. Ito rin po ang assurance sa atin ng ating Panginoon. Sa kabila ng pag-aalala natin sa pagkatakot o bagabag sa ating paglalakbay, nandoon din ang assurance ng Panginoon para sa atin. Nandoon ang katapatan ng Panginoon para sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, kaya nga sa ating salmong tugunan, tayo pa'y pinapaalalahanan na tayo ay magalak dahil tayo ay nagiging tapat sa ating Panginoon. Nawa tayong lahat ay nagagalak sa masnuring matapat. Tayong lahat, mga minamahal na kapatid, inaangkin natin ito sa ating buhay. Kaya po sa ating ebanghelyo, narinig po natin sa maikling sipi, nandoon yung isang babae sa karamihan at nandoon ang ating Panginoon nagsasalita. May isang babaeng sumigaw, "Ito ang iyong ina, mapalad ang nagpasuso at nagdala sa iyo." Sabi ni Jesus,
Ang tunay na mapalad o higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito rin ay talagang paalala para sa atin mga minamahal na kapatid araw-araw. Sino po ba dito sa atin ang ayaw na maging mapalad? Paano po natin masukat at mararamdaman ang pagiging mapalad? Marami pong mga bagay-bagay, marami pong karanasan sa buhay natin na tayo ay matatawag na mapalad. Ngunit ano ang tunay na kahulugan ng mapalad para sa ating buhay paglalakbay? Mga minamahal na kapatid, sasabihin po natin sa mga material o biyayang nasa atin o nasa ating kamay. Doon natin masabing, mapalad ako. Pero si Jesus, nagpapala sa atin, ang higit na mapalad, yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Pagsasabuhay at tunay na niyayakap sa bawat araw ng paglalakbay, ang nais ng Diyos para sa atin. Mga minamahal na kapatid, hindi sukatan ang mga material na bagay na mayroon tayo upang tayo ay masabing mapalad. Kaya po sa unang pagbasa, kailangan natin itong yakapin upang tayo naglalakbay na may tiyak at hindi tayo natatakot dahil tuwi na nating pinakikinggan at isinasabuhay at tinutupad ito sa ating mga kilos o paggalaw araw-araw. Mga minamahal na kapatid, sa katotohanan ng buhay, sa pagyakap na katotohanan mula sa Diyos, hindi tayo mababagabag. Hindi tayo matatakot. Iyan po ang ating pagkatandaan at inang binibigay sa atin ng biyaya at pagiging mapalad araw-araw. Kung tayo namumuhay na tapat, may katotohanan, at sumusunod sa kalooban ng Diyos, iyan ang tunay na mapalad ang buhay. Dahil anuman ang mangyari sa atin, tunay tayong may pupuntahan at tunay tayong yayakapin ng ating Panginoon. Oo, nananagana tayo, marami tayong mga bagay-bagay o kayamanan sa buhay, pero ito'y nauuwi naman sa maraming kasalanan at hindi mo alam na mayroong palang kapahamakan sa dulo ng iyong buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon. May hantungan, may katapusan ang buhay. Ngunit, pagdating ng araw na yon, mapalad ba tayo o hindi? Mapalad ba tayo o hindi? Mga minamahal na kapatid, ninanais natin ang mapalad o tayo ay maging mapalad araw-araw. Pero wag nating kakalimutan. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad na ito ay tunay na mapalad. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, wag natin isantabi ang nais ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang tinig. Ano po ito sa buhay natin? Magpakabuti at piliin ang tama. Iyan ang pagsasabuhay ng tunay na paalala ng Diyos sa atin. At kung ganon, sasabihin po natin sa ating sarili, mapalad ako. Tulad ni Inang Maria, siya'y tunay na yumakap sa nais ng Diyos para sa kanya. Kaya siya ay puspos na pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo, nawa, mga minamahal na kapatid, pinupuspos ng kanyang pagpapala. Hindi pinagkakait ng ating Panginoon ang kanyang pagpapala araw-araw. Hindi ipinagkakait o pinagdadamot ng Diyos ang kanyang biyaya araw-araw. Nawa, ito'y ating tanggapin at tunay nating isabuhay at yakapin natin na totoo tayo sa mata ng Diyos na lahat tayo ay mapalad. Amen.